mainit na balita ngayong tanghali. Kalagayan ng mga Pilipino sa Israel pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pag-atake ng militanteng grupo ng Hamas. 6 na Pilipino sa Southern Israel ang accounted o hinahanap pa ayon sa Department of Foreign Affairs. Bureau of Immigration tutulong na rin sa posibleng repatriation ng mga Pinoy sa Israel. Big time oil price hike ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Publiko pinag-iingat ng PhilHealth kasunod ng cyber attack. Mga miyembro hinikayat na magpalit ng password sa account. Reklamo laban sa ilang kasapi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated didinggin mamaya ng Department of Justice. Team Pilipinas, pang-17 sa katatapos lamang na 2023 Asian Games. 4 na gold medals na iuwi ng Pinoy athletes. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 9, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagdeklara na ng state of emergency ang Israel matapos ang sorpresang pag-atake ng Hamas. Naglabas naman ng travel advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at pinaiiwas muna ang mga kababayan natin na bumiyahe patungo doon. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Patuloy na lumalala ang kaguluhan sa Israel dahil sa pag-atake ng Palestinian militant group na Hamas. Ayon sa Israeli authorities, hindi bababa sa 700 ang nasawi, habang nasa 2,000 naman ang sugatan matapos magpakawala ng rockets ang Hamas mula sa Gaza Strip. Bunsod nito, pinapayuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na ipagpaliban muna ang mga biyahe mula Pilipinas papunta sa Israel. Sa isang travel advisory, inirekomenda ng Philippine Embassy doon na huwag na munang bumiyahe doon hanggang sa umayos na ang sitwasyon at seguridad sa Israel. Sa ngayon, nananatiling nakabukas ang Ben Gurion International Airport at tuloy pa rin ang mga biyahe mula Israel patungo ng Pilipinas. Inaabisuhan naman ng mga mayroong kumpirmadong flights na makipag-ugnayan muna sa kanilang travel agency para sa posibleng flight cancellations. Simula kahapon, isinara na ang Embahada ng Pilipinas sa Israel. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa halos 30,000 na Pilipino ang kasalukuyang nasa Israel. Tiniyak naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East. Para sa mga katanungan o nais humingi ng tulong, maaari makipag-ugnayan sa contact numbers ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na 03601-0500, emergency number na +972 54 466 1188 o di kaya ay mag-email sa telaviv.pe@dfa.gov.ph. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, balik operasyon na ngayong araw ang Embahada ng Pilipinas sa Israel matapos ang pansamantalang pagsasara kahapon bunsod ng kaguluhan doon. Sa abiso ng Philippine Embassy in Israel, bukas na muli ang kanilang tanggapan ngayong araw mula alas 8:30 hanggang alas 3 ng hapon lamang. Inihikayat ng DFA ang ating mga kababayan na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sakaling mayroon silang mga kaanak doon na hindi makontak sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Israel. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kalagayan ng mga Pilipino sa Israel. Kasunod ito ng pagsiklab ng giyera sa pagitan ng Hamas militants at Israeli forces sa Gaza at Southern Israel. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribohok. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa Israel. Sa gitna ito ng patuloy na gulo sa pagitan ng Israeli forces at Palestinian militant group na Hamas. Sa pahayag mula sa Presidential Communications Office, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa Israel upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Inutusan rin ng Pangulo ang
ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na hanapin at i-account ang lahat ng OFWs at ang kanilang pamilya sa Israel. Batay sa embahada, mahigit sa 30,000 ang kababayan natin na mga Pilipino sa Israel na karamihan ay nasa hilagang bahagi ng bansa. Ilang kababayan naman sa Israel ang nagbahagi ng kanilang kalagayan. So far po, okay naman po ang sitwasyon ko. Itong bahay po ng employer ko, mayroon po yan shelter sa loob. Sa mamad kung tawagin nila dito. Connecting po sa room ko. So safe naman po ako. Safe kami ni Ima. Andyan lang din po yung anak niya na isa. And then, itong village po, nag-a-announce po sila na kung sinong gustong pumunta ng shelter pagka ano na po talaga yung sitwasyon. Severe yung sitwasyon dito. Ayun lang po yung shelter. Yan ang masabi yan. Yan, naririnig niyo yung sabog ulit. Ayan lang po yung shelter. So, pwede po kaming tumakbo dyan. Pero si Ima ayaw niya kasi safe naman daw po kami dito. Bilang paghahanda naman po ay nag-imbak po kami ng pagkain, tubig, at ang aming gadget ay aming inahanda. Ang Philippine Embassy ay lagi nagpapaalala sa amin na maging alerto at kung nasa labas naman po kami ay kapag nakarinig po ng alarm ay pumunta sa nearest building or kung wala naman po ay lie on the ground at protektahan ang ulo gamit ang dalawang kamay. Kung nasa bahay naman po ay pumunta po sa shelter agad. Sa ngayon po, ang advice po ng government sa amin is manatili sa loob ng kanya-kanyang tahanan para po na rin po sa safety namin. Ang tanging paghahanda lang po na ginagawa ng mga residente ng Israel at ganoon din po yung mga OFWs na matagal na dito, since they are aware at sanay na po sila sa ganitong sitwasyon dito sa Israel, alam na po nila ang drill. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ng mga Pinoy sa bansa na mamalagi sa ligtas na lugar at sundin ang direktiba ng Israeli government. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Unaccounted for ang 6 na Pilipino sa may southern Israel ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, wala pang kontak sa bakang kababayan nating ito sa gitna ng gera sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militants. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Yes, Rosalie. Aga ipinahayag ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na 6 pang Pilipino ang unaccounted for sa gitna ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas militant. Ayon sa opisyal, walang kontak ang Philippine authorities sa mga ito. Nasa 30,000 Pilipino ang nasa Israel, samantalang nasa 100 at 50 naman ng mga kababayan sa Gaza. Karamihan ng mga Pinoy sa Gaza ay may mga pamilya na doon. Giit ng DFA, wala ring Pilipino sa Israel na nagpahayag ng willingness na ma-repatriate o makabalik pa uwi ng Pilipinas. Gayunman, kung sakaling kailanganin ng repatriation flights, nakahanda ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na gumawa ng paraan para sa chartered flights. Maigting naman ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Israel sa Filipino community leaders sa bansa. Pinaalalahanan din ng mga Pilipino na mag-ingat at sundin ang instruction ng Israeli authorities. Balik sa iyo, Aga. Rosalie, mayroon bang natanggap naulat ang DFA kung merong Filipino casualty doon or meron bang mga na-hostage ng Hamas? Aga, ayon sa pahayag ni DFA Undersecretary De Vega, awa ng Diyos, wala namang casualties na napaulat. Bagamat meron ding mga initial na ulat na merong mga kabilang ng mga Pinoy na na-abduct o na-kidnap, ay hindi kumpirmado ang ulat na ito. So ang dapat natin na bantayan ay yung binabanggit na hindi makontak ng mga kababayan na nasa 6 nga na walang means of communication sa kanila ang Philippine authorities at hindi rin sila makontak ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Pero yung mga naglalabasan ng initial na ulat na merong casualties or merong mga na-abduct, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na awa ng Diyos wala namang casualty. Pinoy casualty sa nangyayaring gyera sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militants. Okay, maraming salamat, Rosalie Coz.
Handang tumulong ang Bureau of Immigration sa mga Pilipino sa Israel na nais magpa-repatriate bunsod ng kaguluhan doon. Sa isang pahayag, sinabi ng ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, magdideploy sila ng special team upang mapabilis ang pagproseso sa dokumento ng mga Pilipino sa Israel na gustong makauwi ng Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ng DFA na sa ngayon ay wala pa namang Pilipino sa Israel ang nagpahayag na nais nang magpa-repatriate sa kabila ng gulong nangyayari doon. Patuloy ang ginagawang monitoring ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipinong nasa Israel. Ito'y sa gitna pa rin ng tensyong nangyayari dahil sa pag-atake ng Palestinian group na Hamas. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan na sila sa Filipino community leaders doon upang alamin ang kanilang sitwasyon. Pinapayuhan ng mga Pilipino sa Israel na agad na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy at Migrant Workers Office hinggil sa kanilang mga kalagayan at inabisuhan na gawin ang ibayong pag-iingat at sumunod sa utos ng Israeli Homefront Command. Kinumpirma ng Israeli rescuers na mahigit sa 250 mga labi ng tao ang natagpuan nila sa lugar na music festival na isa sa mga unang inatake ng Hamas militants araw ng Sabado, October 7. Kita sa mga footage sa social media ang mga abandonado at sirang sasakyan sa tabi ng kalsada na malapit sa pinagdausan ng Super Music Festival. Kumalat din sa social media ang mga footage ang pagtatangka ng revelers na tumakas sa pag-atake. Ayon naman sa Israeli military, mahigit na sa 700 ang bilang ng mga taong nasawi dahil sa coordinated assault ng Hamas militants. Lagpas naman sa 400 ang nasawi sa Palestinian side sa pagganti ng Israel sa Gaza. Magpapadala ang Estados Unidos ng mga military ship at aircraft malapit sa Israel bilang suporta sa gitna ng pag-atake ng Hamas militant group. Ayon sa Estados Unidos, maaring ang panibagong pag-atake ng Hamas ay layong pigilan ang posibleng ugnayan sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Ayon kay Defense Secretary Lloyd Austin, magpapadala rin sila ng mga ammunition sa Israel, gayon din ang mga fighter jets. Nauna nang tiniyak ni US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapadala sila ng karagdagang puwersa para sa Israeli Defense Forces sa pakikipagsagupaan sa mga Palestinian. Roundup Balita. Good news para sa mga motorista. Magpapatupad ng big-time rollback ang mga kumpanya ng langis bukas, October 10, araw ng Martes. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 2 pesos and 45 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 5 centavos naman ang bawas sa presyo ng gasolina at 3 pisong rollback sa kerosene. Kahapon, sinimula nang ipatupad ang pisong provisional fare sa mga jeep, kaya naman 13 pesos na ang minimum na pasahe sa tradisyonal na jeep, habang 15 pesos naman sa modern jeepneys. Pinag-iingat ngayon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang publiko laban sa mga posibleng panloloko kasunod ng nangyaring ransomware attack sa kanilang online system. Sa pahayag na inilabas ng PhilHealth kahapon, pinapayuhan nito ang kanilang mga miyembro na magpalit ng password ng account, i-activate ang multi-factor authentication at i-monitor ang anumang kaduda-dudang aktibidad sa kanilang account. Bukod pa rito, inabisuhan rin ng state insurer ang ating mga kababayan na huwag basta magbukas o i-click ang mga kahina-hinalang email, link at huwag ring sagutin ang mga kaduda-dudang tawag o text sa cellphone. Nauna nang inianunsyo ng Department of Information and Communications Technology na ini-upload na ng mga hacker sa dark web ang mga data na kanilang nakuha mula sa PhilHealth.
Isang pagsabog ang naiulat noon Sabado na nangyari sa may Ninoy Aquino International o Ninoy Aquino Avenue malapit sa Terminal 1 ng NAIA. Base sa impormasyon mula sa Manila International Airport Authority, sugatan ang 65 anyos na lalaki na isang magbabasura nang baklasin nito ang copper mula sa electronic vape na kanyang nakuha mula sa basura na kanyang nakolekta. Agad na rumesponde ang airport police ng MIAA sa insidente para mabigyan ng agarang atensyong medikal ang biktima. Pagkatapos nito ay dinala siya sa PNP Aviation Security para sa investigasyon. Nasa House of Representatives ngayon ang ilang mga opisyal ng law enforcement agencies at maging mga lokal na opisyal ng probinsya ng Pampanga. Kaugnay ito ng isinasagawang investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs sa daan-daang kilo ng shabu na nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa Mabalacat at Mexico, Pampanga. August 25 nang masabat ang nasa 200 kilos ng shabu sa Mabalacat, Pampanga. Samantala, 560 kilos naman sa Subic Port na dinala sa Mexico, Pampanga noong September 24. Bukod pa ito sa 323 kilos ng shabu na nasabat sa Manila International Container Port o MICP sa Maynila noong October 4. Batay kay Surigao del Norte, 2nd Representative Robert Ace Barbers, House Committee on Dangerous Drugs Chairperson, aalamin sa pagdinig kung papaano at bakit nagpapatuloy na maging paboritong destinasyon ng iligal na droga ang bansa. Gayon din kung sino-sinong mga personalidad ang mga nasa likod ng drug shipment. Binabantayan ngayon ang Pag-asa ang isang low-pressure area sa labas ng PAR. Kaninang madaling araw ay namataan ito ng Pag-asa sa layong 1,415 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, sa loob ng 24 o 24 to 48 hours ay posibleng pumasok ito sa PAR. Nakakaapekto ang buntot o trough nito sa Mindanao. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao, Eastern Visayas at Central Visayas. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng maaliwalas na panahon na may papulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, may isa pang bagyo sa labas ng PAR pero hindi naman ito inaasahan direktang makakaapekto sa bansa. Tiniyak ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang hustisya para kay Francis J. Mingoy Gumikib, ang grade 5 student sa Antipolo City na binawian ng buhay ilang araw matapos maospital kasunod ng umano'y pananampal ng kanyang guro. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Bumisita sa burol ni Francis J. Mingoy Gumikib si Vice President at Education Secretary Sara Duterte upang makiramay sa naulilang pamilya at tiyakin ang hustisya sa yumaong kaanak. Si Francis ang grade 5 student sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City, Rizal na binawian ng buhay ilang araw matapos maospital kasunod ng umano'y pananampal ng kanyang guro. Ayon sa Vice Presidente, titiyakin ng Department of Education ang mas mabilis na administratibong proseso at binigyan lamang ang Regional Office ng DepEd hanggang ngayong araw ng Lunes, October 9 upang tapusin ang fact-finding investigation sa insidente. Gayon din ang paglalabas ng formal na reklamo na may pansamantalang pagsususpinde laban sa mga sangkot sa issue. Kabilang na dito ang posibleng kaso ng child abuse dahil sa sinasabing pananampal ng guro. Tutulungan din ng DepEd ang mga magulang ng mag-aaral sa paghahain ng mga kasong kriminal sa mga kinauukulang otoridad kung may basihan ito sa ebidensya at autopsy result ni Francis. Magkakaloob din ng psychological first aid ang DepEd sa mga magulang at mga kapatid ng biktima. Para sa mga nakatatandang kapatid ni Francis na hindi nakapag-aaral, hinikayat sila ni VP Duterte na bumalik sa paaralan sa pamamagitan ng late enrollment o sa pamamagitan ng DepEd Alternative Learning System o ALS. Sa mas nakababatang kapatid naman itong na-trauma dahil sa pangyayari at nahihirapang pumunta ng personal sa paaralan, sa blended learning sila nais isailalim upang magpatuloy at hindi maantala ang kanilang pag-aaral. Nagpapatuloy din ang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay ng pagkasawi ng grade 5 student. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Didinggin mamayang hapon ang mga reklamo laban sa ilang kasapi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Department of Justice. At para sa iba pang mga detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, sino ang mga inaasahan na dadalo sa preliminary investigation? Magandang tanghali, Ella. Kabilang na sa inaasahan ng dadalo sa pagdinig ay ang pinuno ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si J. Renz Pilario alias Senior Aguila. Kabilang na ang ilan pang miyembro ng SBSI tulad din na Mamerto Galanida, Janet Ahok at Karen Sanico Jr. Mula sa Senado kung saan nakakulong ang mga ito ay naasahan na dadalhin sila dito sa DOJ. Gagawin ang unang preliminary investigation sa Department of Justice Main Office mamayang 1:30 ng hapon. Ella, ito ay matapos ng ilipat ang reklamo dito sa Maynila mula sa Provincial Prosecutor ng Surigao del Norte. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ng SBSI leader at miyembro nito ay kidnapping at serious illegal detention, paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination at iba pa. Inaasahan rin na dadalo ang ilang pang testigo o witness sa mga nasabing pang-aabuso o krimen. Ang National Bureau of Investigation o NBI ang siyang nagsisilbing complainant sa mga reklamo. Yan ang ating update. Wala dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi lamang mga totoong baril ang kailangan ng COMELEC authorization ngayong umiiral ang gun ban. Base sa inilabas na advisory ng PNP Firearms and Explosive Office, kailangan ding ikuha ng authorization ang mga airsoft at gun replica na ginagamit sa mga shooting ng mga pelikula. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Ating pong babalikan ang ulat na yan ni Lea Ilagan. Sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahain ng mga kaso laban sa mga kandidato sa barangay elections na inaakusahan ng vote buying o pamimili ng boto. Narito ang report ni Dante Amento. 5 kandidato sa barangay election ang sinampahan ng disqualification case ng Committee on Kontrabigay ng Commission on Elections o COMELEC. Bunsod ito ng mga aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Unang batch pa lamang ito ng mga kandidato na inaasahang hahainan ng diskwalifikasyon ng COMELEC. 2 sa mga ito ay taga Marikina at tig-isa naman sa Quezon Province, Samar at Maguindanao del Norte. Ayon sa COMELEC, kung sakaling hindi nila kaagad na madesisyonan ang disqualification case bago ang halalan sa October 30, hindi pa rin makakaupo ang mga kinasuhan sakaling manaluman ang mga ito dahil kasama sa kanilang petisyon na huwag iproklama ang mga kandidatong may kinakaharap na disqualification cases. Halimbawa po, pending pa yung case nung magkaroon ng eleksyon at nanalo yung respondent dito sa kaso, so ipapasuspend po muna yung kanilang proclamation. So ibig sabihin, they will not be proclaimed until after ma-decide yung kaso against them. Inaasahan ng COMELEC na mas dadami pa ang issue ng vote buying kapag malapit na ang panahon ng halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaari ng daanan ng mga motorista ang mahigit 7 kilometer na bahagi ng bypass road sa San Rafael, Bulacan. Bahagi ito ng Build Better Project ng pamahalaan sa pakikipagtulungan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Mula sa San Rafael, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, paano ba makatutulong sa mga motorista itong nasabing bypass road sa San Rafael, Bulacan? Malaki ang may tutulong nito sa lahat ng mga motorista na bumabiyahe. Lalo na itong papunta doon sa North Luzon Expressway at maging dito sa Cagayan Valley Road papunta naman sa Nueva Ecija, Panorte. Natapos na at maaari ng madaanan ng mga motorista ang segment Phase 3 ng Contract Package 4 ng bypass project ng Department of Public Works and Highways
o DPWH sa bayan ng San Rafael, Bulacan. Ang nasabing arterial road project sa San Rafael ay may habang 7.74 kilometer at may contract cost na nagkakahalaga ng 867,952,000. Sakop ng arterial bypass road ng San Rafael ang bagong gawang flyover nito na may habang 318 meters. Ayon kay Department of Public Works Secretary Manuel Bonoan, malaking tulong ang arterial road sa San Rafael bypass para masolusyonan ang traffic congestion. It will be already a very significant impact in providing more convenient travel going to the east through to Nueva Ecija and Cagayan Valley region for that matter, and also towards the National Capital Region. This bypass is among the many infrastructure projects throughout the country being implemented with the funding assistance of the Japanese government through the Japan International Cooperation Agency. Samantala, aga ay naman kay Takema Sakamoto, Chief Representative ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Isa lamang ito sa kanilang proyekto sa Build Better More program ng pamahalaan. Handaan niya silang makipagtulungan sa bansa para ibahagi ang kaalaman ng Japan sa Pilipinas. This project is very important for boosting the economic development here, and also it is very essential for the further, stronger ties between two nations. For example, this section, this parallel bypass is directly connected to the Philippines-Japan friendship highways we supported in the 1980s, and this is a great, one of the testaments of our strong partnership. Samantalang nasabing arterial road bypass sa San Rafael ay bahagi lamang ng ginagawang Plaridel Bypass Road sa Bulacan na konektado papuntang North Luzon Expressway sa Balagtas, patungong Metro Manila at sa Cagayan Valley Road papuntang Nueva Ecija sa norte. At yan ang latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Agra. Maraming salamat, Nestor Torres. Hindi lamang mga totoong baril ang kailangan ng COMELEC authorization ngayong umiiral ang gun ban. Base sa inilabas na advisory ng PNP Firearms and Explosives Office, kailangan ding ikuha ng authorization ang mga airsoft at gun replica na ginagamit sa mga shooting ng mga pelikula. Mula sa Kamkrame, may report si Leia Ilagan live. Yes, Leia, go ahead. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi nga basta-basta maaaring bitbitin o gamiting props sa mga shooting ang mga gun replica at airsoft gun ngayong umiiral pa ang gun ban. Base sa advisory na inilabas ng PNP Firearms and Explosives Office, tulad ng mga totoong baril, kailangan din kumuha ng authority mula sa Commission on Election para magamit o mabitbit ang kanilang mga airsoft gun at replica. Ayon kay FEO Director Police Brigadier General Roger Quezada, kukumpiskahin at posibleng maharap sa kaso ang mahuhulihan ito na wala na bang authorization mula sa COMELEC. Nagpapatuloy naman ang pagtanggap ng COMELEC ng aplikasyon para sa gun ban exemption hanggang November 15, 2023. Ang gun ban naman, Ella, ay nagsimula noong August 28 kasabay ng election period at magtatapos ito hanggang November 29. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagtapos sa pang-17 pwesto ang Pilipinas sa katatapos na Asian Games na idinaos sa Hangzhou, China mula September 23 hanggang kahapon, October 8. 4 na gintong medalya ang naiwi ng Pinoy athletes, 2 silver at 12 bronze. Nakakuha ng gold medals sina EJ Obiena para sa pole vault, Meggy Ochoa at Ani Ramirez sa Brazilian Jiu-Jitsu at ang Gilas Pilipinas na nagkampiyon sa basketball. Overall champion naman ang host country na China, pumangalawa ang Japan, pangatlo ang South Korea at sinundan ng India at Uzbekistan.
Do or die ang inaasahang magiging tapatan ng apat na natitirang koponan na umabante sa semifinals ng UNTV Volleyball League. Ibibigay ng lahat ng judiciary justice servers ang kanilang lakas upang subukang palasapin ang unang pagkatalo ang AFP Lady Gunnar sa unang knockout match. 2:00 ng hapon mamaya sa Paco Arena sa Maynila. Susundan naman ito ng bakbakan ng Senate Lady Defenders at PNP Lady Patrollers sa isa pang knockout match 4:00 naman ng hapon. Aabante na sa finals ang dalawang mananalong koponan habang paglalabanan naman ng mga matatalo ang pangatlong pwesto. Mapapanood ang mga laro live sa social media accounts ng UNTV Sports. Makikipagsabayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa muling pagbubukas ng UNTV Cup, ang liga ng mga public servants ngayong Oktubre. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Napakagandang proyekto ito ng UNTV dahil malaking tulong to sa mga beneficiaries ng bawat teams. So yun yung pinakamalaking bagay sa ligang ito. Matapos ang ilang taong paghihintay, matutunghayan na ang koponan ng Department of Foreign Affairs na makikipagbakbakan sa hardcourt sa pagbubukas ng UNTV Cup Season 10. Ayon kay DFA coach Gazali Bien Gandarosa, taong 2015 pa sinubukan nilang mapasama sa liga. Kaya ganun na lang ang kanilang galak nang makapasok sa UNTV Cup sa unang pagkakataon. Marami munang pinagdaanan ang ahensya upang makabuo ng anila ay solid team na kayang makipagsabayan sa kalidad ng plays ng iba't ibang koponan sa Liga ng Public Servant. Nagkaroon kami ng tryouts sa office, tapos may recruitment galing sa labas. Actually, di naman masyado well-known yung mga players namin na na-recruit, pero malaking tulong sila sa team namin. At dahil papalapit na ang liga, puspusan ang kanilang pag-iensayo upang maihanda ang bawat miyembro ng team. Katunayan, sumanang na sila sa tune-up games sa iba pang koponan nitong buwan ng Agosto. Ayon pa kay Coach Gandarosa, tinitiyak nilang hindi makaapekto ang kanilang pag-iensayo sa trabaho. Actually, di pa rin naman namin pinapabayaan mga work namin, ang practices namin during after office hours. And ginagawa namin twice a week na ngayon yung practice namin dahil napapalapit na po yung liga natin. Sabi pa ni Coach Gandarosa, excited na ang kanilang team dahil inspirado ang mga ito para sa kanilang matutulungan na napiling beneficiary. At syempre para makapagpasaya na rin sa kanilang mga taga-suporta at taga-subaybay ng UNTV Cup. Abangan ang pagsisimula ng UNTV Cup Season 10 sa darating na October 30, 2023 sa Araneta Coliseum, kung saan 14 na koponan ang maglalaban sa hardcourt para sa iisang layunin, ang makatulong sa kapwa. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 18 na nagsasabi, "At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.